Ignition. Power on. Start now. You know. Uy, illuminating switch. Uy, JCG premium lights. Uy, Zenlo T1 Plus. Uy, high beam, Zenlo T1 Plus. Yan. Let's go. Ingay ng makina ko. Maingay na yung cam chain ko. O di kaya yung chain guide. Pero bago ang lahat, what is up mga Venatics? Sana masarap ulam nyo, magandang buhay sa lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman mga tol. Papunta tayo ngayon sa Tazamiya coffee shop dito sa May Batino. Pero sa video na to, pag-usapan natin yung brake pad compatibility ng Keyway CR152. Ano nga ba yung mga motor na pwede mong isalpak sa brake pad ng Keyway CR152. So yung video na to, hindi to masyadong mahaba, no? Kasi alam nyo naman ako, di ko naman pinapahaba talaga yung mga video. Gusto ko makuha nyo agad yung thought and idea nung video ko. So ayun, kung bago ka lang dito sa channel ko, please do like, share, follow, subscribe kung saan ka nanonood, either Facebook man yan o YouTube or dito sa TikTok. Kaso sa TikTok kasi ina-upload ko mga ano lang mga short videos or yung mga funny videos. So yun yung mga nagtitrending sa TikTok ko Same lang yung mga pangalan. Ven Villaflor Vlogs lang din mga Venatics. Anyways, to continue, ano nga ba yung mga compatible na brake pad dito sa Keyway CR152? Etong gamit ko ngayon ay for Suzuki Thunder. Ang brand niya po ay GPC. And swak na swak, walang modification. Bukod sa Suzuki Thunder, may iba't ibang compatible brands pa or compatible model para sa Keyway CR152. At isa na po dun yung Kawasaki KLX 150. Kawasaki KLX 150 is a enduro bike, mataas na motor. Mapapansin nyo yun, napakaganda nun. Pangarap ko din yung motor na yun. So isa sa palatandaan natin na compatible ang isang tawag dito brake pad dito sa motor natin is yung caliper ng model na paggagayahan mo ay nasa kaliwa mga Venatics. Since nasa kaliwa ang caliper ng Keyway CR152, syempre ang gagamitin natin yung mga motor din na may kaliwang caliper. So double piston. Ano pa ba? Panglikod ng Kymco Like 125. Ayan, panglikod ng Kymco Like 125. So Ben, bakit ayun yung panglikod ng Kymco Like 125 nasa kanan? Bakit pangkaliwa sabi mo? Yung orientation naman po nung pagkakalagay ng disc pad is baliktad. So may tenga ang disc pad natin, gantong itsura ng disc pad natin, no? Brake pad or disc pad sa harap. Ayan mga Venatics. Ano pa ba? XTZ, another enduro bike from Yamaha. Pareho din yan mga Venatics. And ang source ko neto is si GPC, wherein nakalagay dun sa likod niya yung compatibility. Ang ganda, no? So kudo sa GPC sa paggawa ng ganung bagay. Pero merong mga brands na trusted, medyo pricey, pero sabi ko nga, buy it nice or buy it twice. Tsaka preno yan mga Venatics, huwag niyong titipirin. May mga brand na maganda tulad ni Ilig, ELIG, Ilig brake pads. Meron din si Bendix. Meron din si RCB. Meron din si GPC. Maganda si GPC, gamit ko. Kaso yun nga lang, medyo maingay pag umuulan. May squeaky noise. Pero so far wala namang problema. Damay ko na din dito sa vlog yung disc plate kung saan kumakaskas yung brake pads natin mga Venatics. Sakit sa mata ng ilaw. Kung saan kumakaskas yung brake pads natin mga Venatics, ang compatible naman dito ay pang XRM 110, Wave 110, bowl type 5 holes. Tandaan nyo, bowl type 5 holes mga Venatics. So ayun lang, sana may natutunan at may nakuha kayo sa video na to. Please do like, share, follow and subscribe mga Venatics. Sana laging masarap ulam nyo at sana laging malambot unan nyo. Once again, this is Ben signing off. Peace.